may direksyon, may plano po ang Panginoon sa mundo natin. Yan po, itong nakikita natin ngayon mga kapatid, yan nakikita natin na yan ang nangyari ngayon, confirmation lang yan, sapagkat matagal lang sinabi ng Panginoon, sa huling araw, there will be rumors of wars, there will be wars, rumors of wars, there will be pestilences, famines, di ba? At it is the beginning of sorrow. Tayo pumapasok na ngayon sa sorrow. Pag nakita niyo mga bagay nito, sabi niya, huwag kayong matakot, sabi niya, look up. Lift up your heads. At look, your salvation draws nigh. Confirmation po yan mga kapatid. Confirmation yan. Alam ng Diyos ang mangyayari po yan. Kaya galit na galit sila sa bansang Israel. Napakalit na bansa, pero inggit na inggit sila dyan. Kasi mayamang bansa po yan. At ang mga tao dyan ay mahal na mahal ng Diyos. Pero yung mga tao na yan, dahil sa katigasan nila ng ulo, mga kapatid, yung pag-ibig ng Diyos napunta po sa atin. Kaya yung pagiging matigas na ulo ng mga Israel, hindi nila pang taga kay Kristo. Kasi sila yung nagpapako kay Kristo eh. Hindi naman tayo mga kapatid. Amen. Hindi tayo, sila. Sila yung ipinako nila si Kristo doon sa Israel, doon sa Jerusalem. Ha? At inutusan nila yung Roman na patayin si Kristo. Sila po yun, sila. Dahil doon sa nireject nila si Kristo, yung pag-ibig ng Diyos ay napunta sa atin. Ang tawag po sa ating Gentile o non-Jew. Kaya itong pag-asa na to, ito yung biyaya ng Diyos sa atin na hindi natin kailangang magsikap, hindi natin kailangang pagsikapan ang kaligtasan natin. Ang kailangan lang natin, tanggapin natin sa buhay natin ang ating Panginoon Kristo. At siya ang maghahari sa buhay natin, siya ang maggagay sa atin, siya ang magtuturo sa atin, siya ang magbibigay ng lahat ng kailangan natin. Magtiwala at umasa po tayo sa ating Panginoon. Pag sinabing umasa tayo sa Panginoon, kapatid, lagi po tayong nakikinig ng salita ng Diyos. Because faith comes by hearing and hearing the word of Christ. So ingatan po natin na ang napapakinggan natin lagi dapat ay preaching about the Lord Jesus Christ. Hindi preaching yung parang galing mo ganun talaga ang Diyos. Hindi. Preaching about the Lord Jesus Christ. About Jesus Christ. Kaya, laging bukang bibig natin, nagiging bukang bibig natin ay ang ating Panginoong Kristo. Minsan sa ulos ng problema, di ba tayo sabi, ay Diyos ko, mas banggitin yung maganda, Lord Jesus. Di ba tama? Amen? Ay Diyos ko, ano ba naman yan? Sabihin mo, Lord Jesus. Di ba? Meron kang relasyon sa ating Panginoong Kristo. Amen. Lord Jesus. Thank you, Lord. Amen. Mga kapatid, sabi dito sa Romans chapter 8, verse 5. For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, nor indeed can be. So then, those who are in the flesh cannot please God. Amen. Tignan nyo ha, yung flesh laging binabanggit. Yung flesh, hindi yan yung katawan natin. Na sinasabi. Yung flesh, it is the part yan ng ating katawan. Yan yung part ng ating katawan na naglalas para gumawa ka ng kasalanan. It is not our body. Our body is now redeemed by the blood of Jesus. Our spirit, our soul, and our body are all redeemed by the blood of Jesus. But we still have the flesh. That's why, hindi mo pwedeng sabihin na hindi ka na nagkakasala. I for one, I believe ako, nagkakamali pa rin ako, nagkakasala pa rin ako mga kapatid, pero hindi ako alipin ng kasalanan. I am in Christ. I am the righteousness of God in Christ. And I am not in the flesh, I live in the Spirit rather. I live in the Spirit, not in the flesh. Ang sabi ng Panginoon dito, yung nabubuhay daw sa laman ay kamatayan. Pero ang nabubuhay sa Espiritu ay buhay. Narito po tayo, hindi para maging religyoso. Narito po tayo
para maging spiritual. Hindi po tayo nandito para mag-aral ng kautusan, ng batas, ng kung ano dapat mong sundin. Hindi lang yan mga kapatid. Hindi dahil dyan. Narito po tayo para umilalim sa biyaya ng ating Panginoon. Sapagkat ang kautusan, hindi natin kayang sundin yan. Ganon ang pagpapahalaga natin sa kautusan. Walang makasusunod dyan, maliban ang ating Panginoong Kristo. Ang magagawa lang natin ay magtiwala sa Panginoong Kristo na siya ang namatay sa krus para sa atin bilang katubusan sa ating mga kasalanan, at siya ang kabuuan ng kautusan. Kaya pag tinanggap mo si Kristo mga kapatid, wala kang sasagutin sa kautusan. Sapagkat lahat ng kasalanan natin na dahil sa hindi natin pagsunod sa kautusan ay binayaran ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Siya ay naparusahan. Mismong ang sarili niyang buhay, mga kapatid, ang buhay ni Kristo na inialay niya sa krus, hindi katulad ng buhay ng tao na may pandaraya. Walang taong matuwid, wala kahit sasabi sa Bible. Pero si Jesus Christ, because He came from the Spirit, hindi siya ipinanganak sa laman. Siya ay pinanganak sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya siya ipinanganak ng isang birhen. Yung birhen, mga kapatid, ay naglihi ng Espiritu. At yung Espiritu na niyon ay naging tao. Amen po mga kapatid? Kaya hindi siya galing kay Jose. Although si Joseph, ang tatay niya, pero hindi sinagpingan ni Joseph si Mary. Kaya ang tawag kay Mary is virgin. Nilukuban siya ng Espiritu ng Diyos. At yung Espiritu ng Diyos, nung naroon sa kaloob niya, mga kapatid, doon unti-unti naging tao ang Diyos. Isipin niyo yung mga kapatid, kung gaano ka-dangerous, kung gaano ka-risky yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Walang makalapit sa Kanya sapagkat Diyos siya. Walang mananatiling, walang kasalanan na mabubuhay sa harapan ng Diyos sapagkat Diyos siya. Yung Diyos na lumikha ng langit at lupa, isipin niyo, naging sanggol. Ano ang sanggol? Walang kakayanang ipagtanggol ang sarili. Lahat naroon lang. Nasa sabsaban, inalagaan ni Mary. Amen? Kaya nga nung minsan ipag-utos ng hari, hindi ako nagkakamali si Herodes, nung malaman niya ipinanganak na ang hari ng Israel, sabi niya doon sa 3 pantas, magpapasko na ba? Ay, hindi pala yan ang sinabi mga kapatid. Sabi niya sa 3 pantas, sabihin niyo sa akin pag nasumpungan niyo na yung sanggol. Yung pala ang balak niya mga kapatid ay patayin lahat ng bata na ipinanganak doon sa oras na yun. Alam niyo yung pantas, matalino. Hindi sila nadaya. Yung sinabi lang nila doon sa hari, opo, pag nalaman namin, babalik kami, sasabihin namin sa iyo. Pero hindi po bumalik. Kaya alam niyo kung anong ginawa ng hari? Pinatay. Pinugutan lahat ng bata. Kaya nung time na yung mga kapatid, tumana ng dugo doon sa Jerusalem. Sapagkat simulang 2 taon pababa, kinuha po yun para pugutan. Ganon ang kalaban ng Diyos. Gustong patayin si Jesus Christ dito. Pero ano nangyari? Iningatan ng Diyos yung kanyang anak, si Jesus. Bakit niya iningatan? Para sa iyo, para sa iyo, para sa akin. Gusto ng Diyos, maligtas po tayo sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Kaya sabi ng Panginoon, Mary, Joseph, pumunta kayo sa Egypt. Bumalik kayo dito pag wala na si Herodes. Kung wala na si Herodes, saka sila bumalik. Hindi na pinapatay mga bata. Akala nila napatay nila si Jesus Christ. Napatay na nila yung hari. Pero hindi. Buhay po ang hari. Amen.